Magandang araw mga lods. Ngayon, ang itatopic natin ngayon, kasi dati na-topic ko na to yung grass parakeet na tinatawag at saka bat parakeet na tinatawag mga lods. Let it, bang. Magandang araw mga lods. Ngayon ay itatopic natin patungkol sa grass parakeet na tinatawag at saka yung bat parakeet na tinatawag. Yan, kasi di ko na sana itatopic to, kaya lang para sa kapakinabangan ng iba, no? Kasi hindi lang naman ako rito mga lods. Hindi lang ako yung vlogger na nagsabi nito. At hindi lang yun na nabasa ko to. Marami na rin ako mag-iibon na nagsasabi nito na ang budgerigar o parakeets tinatawag din siyang o grass parakeet. Ayan. Tapos tinatawag din siyang bat parakeet. Ayan mga lods. So, iuna na natin yung bat parakeet. Ayan. Bat parakeet. Kasi hindi Alps. Diba? Joke lang, Alps. Ba't parakeet? Diba, no? Ba't nga ba parakeet? Ibig sabihin yung paniki. Parang ganon. Hinalintulad siya sa paniki. Ayan. Kaya ang tawag ay tinatawag. Diba? Tinatawag din ang budgerigar o parakeets ng bat parakeet. No? Ba't nga ba siya tinatawag ng ganon? Kasi mga lods, pag gabi, pag natulog to, yan, lalo na kung ang screen mo yung kagaya ng mga screen ko, yung square na medya por medya. Yan, kita mo nakasabit lahat yan. Minsan kahit hindi na i-topic natin, bibidyohan ko yun ng gabi. Pero naman yun, alam ng mga mag-iibon naman to . Yan, gusto ko lang i-topic to ulit. Dedicated sa kaibigan natin to. So kaya sa tinatawag na yung budgerigar o parakeets, yan, pag natulog sa gabi, nakasabit lahat silang gano'n, kaya tinawag siyang bat parakeet, hinalintulad kumbaga. Pero hindi sa bat, tinatawag. Yan mga lods, huwag niyo may pagkamali, tinatawag. Matali, tinapik ko na to yung salitang tinatawag na parakeet o bat parakeet, diba, no? Yun yung dahilan kaya sa tinatawag na bat parakeet, kasi kung matulog, katulad siya ng bat o paniki, nakasabit. Bagamat yung paniki nakatuwad, siya yung tuka naman. Although maraming tinatawag na bat parakeet, marami yan. Kasi mga lods, yung salitang parakeet o ibong parakeet o sa letrang parakeet yan, yung katagang parakeet, maraming nakapaloob na ibon dyan, hindi lang budgerigar. Napakarami yan, although tinapik ko na rin yan. Siguro hukayin nyo na lang yung mga UB, yung mga bagong subscriber. May kumontesta nga sa akin ng babae, although hindi man ako kasi mga giliw naman yung magiliw naman yung nasa edad 20 siguro yung bata. Kaya tinatawag na bata kasi ako lods nasa edad na, kaya bata yan, parang siguro kung iahantulad mo parang anak ko na rin yan. Sabi niya, lods, hindi naman yan sabi niya, hindi naman parakeet yan sabi niya, Indian ring neck daw. Diba, alam niya Indian ring neck. So, yung Indian ring neck nakapaloob sa parakeets kasi maraming malawak kasi yung salitang parakeet maraming nakapaloob na ibon doon, small to medium. So, tama naman siya, Indian ring neck yun, pero tinatawag din na parakeet yun, lods. Parang ganun lang yun yung bat parakeet, at ganun din naman yung grass parakeet. Tinatawag siyang grass parakeet. Alam niyo kung bakit. Yung hindi pa nakakaalam, although yung mga mag-iibon alam na to, ganito yung lods.
Yung salitang tinatawag, bawa, tinatawag ka sa pangalan ng tatay mo, ganon. Pero hindi ikaw yun tatay mo. Tinatawag ka lang. So, ibig sabihin, nakapaloob ka dun sa tatay mo. Anak ka ng tatay mo. Parang ganon. Kaya tinatawag ka sa, halimbawa lang yun, sample. So, yung grass parakeet o budgerigar na tinatawag na parakeets, na ang parakeets malawak. Maraming ibong nakapaloob doon. Na tinatawag siyang grass parakeet kasi mahilig sa damo to, lods. Mahilig sa mahilig kumain ng damo. Kaya siya tinatawag. Hindi lang siya yung grass parakeet. Marami nga yan eh. Marami ang nakapaloob doon eh. Kaya lang kailangan natin sagutin para hindi naiiwan sa mga, kasi baka sa mga kalods kasi minsan mahilig magbasa rin ng mga comment eh. Baka bago ko burahin yun, nabasa. Kaya iniisip niya, bakit hindi sinasagot? Kaya minsan napipilitan akong sagutin. Yun lods. Mahilig kumain ng damo. Ang ibon na to, masaya siya pag pinakain mo ng damo at babait siya sa'yo pag lagi mong pinapakain ng damo. Yan. Totally, hindi lang damo kinakain nito, pati gulay. Maraming klaseng gulay, mga dahon. Kung ano yung pinapakain mo lagi sa kanya na, kasi ang gulay naman, kagaya ng inalintulad sa sa damo. So ito, trivia lods. So, ang kawayan, damo yan. Para yung hindi nakakaalam. Ang kawayan, bagamat malaki siya, may kahoy siya, tinatawag siyang damo. Hindi lang yung damo kung saan tumutubo. Maraming tinatawag na damo. Meron tinatawag na damo pero gulay. Ayan, lawakan na natin konti para maliwanagan ni Idol yung punto ko sa parakeet. Diba, no? Mga gulay, tinatawag na damo. Alam niyo yung aya o kulitis, mga lot sa bukid. Di ba damo lang yan sa bukid? Pero gulay yun. Damo siya, pero gulay. Gulay na tinatawag lang na damo. Parang ganun yung parakeets o budgerigar na nakapaloob sa parakeets. Tinatawag siya na grass parakeet. Yan. Pero hindi ibig sabihin siya lang yun, lods. Maraming nakapaloob na kumakain ng damo ron sa mga parakeets na yan. Ayan, totoo, kahit hindi ka mag-research, narinig mo. O kaya may nagsabi, grass parakeet yan. Bakit tinawag na grass parakeet? Kasi kumakain ng damo yan. Di ba simple? Yun lang yan, lods. Ganun lang kasimple yun. Kagaya na sabi mo nga, mag-aaral pa ako. Nag-aaral naman ako, lods. Huwag kang mag-alala. Siguro pati ikaw rin. Diba, lods, na? Ikaw rin siguro. Ano naman yun, lods, biro lang yun, Hindi naman, ayoko sumagot ng kalokohan sa ko. Kaya alam, minsan, may tinatamaan, wala akong magagawa doon. Yun lang yun, lods, yung point ko doon, lalo na yung mga UV. Mamaya, may kaibigan kayong ganun din na, hindi grass parakeet yan. Magtatalo kayo sa walang kwenta. Ano lang yun, gamitan lang ng logic lang. Gamitan mo na ng logic, sentido comon yan. So, pag ginamitan mo ng sentido comon, di ba na? Bakit nga ba tinawag na boy kamote? Alamin mo, ba't tinawag siyang boy kamote? Di ba, no? Hindi dahil sa kamote siya, kasi yung tinatawag na kamote, yung tawagin ng iba, bobo, no? Kabisote. Nangamote ka na ika sa eskwela, kaya tawag sa kanya, boy kamote. Hindi ganun. Baka mamaya, kaya tinatawag siyang boy kamote, mahilig siyang kumain ng kamote. Yun. Parang parakeets. Kaya tinawag siyang grass parakeets kasi mahilig sa damo yan. Tuwan-tuwa yan pag pinapakain mo ng damo. Subukin mo kung may ibon ka, lods. Diba, no? Hindi kayo mga lods, yung yung umaano nito, yung although wala naman akong minsan meron lang sigurong hindi naintindihan, di ba, no? Yun lang yun, mga lods, yung ba't siya tinatawag na grass parakeet at saka bat parakeet. So yun lang, mga lods. Ngayon kung merong mako-contesta, nasa inyo na yun, kasi meron mga lods So yun, mga lods, sana
madagdag yung kaalaman nyo patungkol sa grass parakeet. Yan. At saka sa bat parakeet. Yun yung nakapaloob sa parakeets, na isa yun yung budgerigar na alaga natin. Pero hindi ibig sabihin tinawag na parakeet, budgerigar lang. Maraming nakapaloob doon na mga ibon. Maraming ibon na nakapaloob doon. Totally, may tema ako dyan. Hanapin nyo. Research nyo na lang sa channel ko. Meron yun. Lahat na tinatawag na parakeets na ibon. Mula small hanggang medyo. Marami yan. Okay mga lord, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye.